Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 4 Quarter 1, Week 6, Day 1. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang inyong natutunan noong nakaraang araw? Mahalaga ba ang pananampalataya sa Panginoon? Sa anong paraan ito makakatulong sa atin? Ang salawikaing kapag may itinanim, may aanihin ay tumutukoy sa tatlong sitwasyon ng buhay ng tao lamang: ang pag-iimpok, pagtsatsaga, at paggawa ng mabuti. Ngayon ay basahin natin ang kwento tungkol sa mga puno at halaman. Biyaya ng kalikasan, malinis, berde at presko. Ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan mang dako, may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak ay sadya namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon. Masayang-masayang naglalaro ang mga kabataan. Sa dako pa roon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw. Salamat kay Inang Kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Ngayon mga bata, ano ang paksa ng kwento? Ano-ano ang mga halamang nabanggit sa kwento? Bakit masayang-masaya ang mga kabataan? Maaari niyo bang ipaliwanag? At ayon sa kwento, anong mahalagang bagay ang naibibigay ng mga puno at halaman? Ang mga puno at halaman ay nagdudulot ng malinis na hangin na nakatutulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan ng mga tao at hayop. Ang mga puno at halaman ay yamang kalikasan na nagbibigay silong at pagkain sa mga tao at sa mga hayop. Ilan sa mga halimbawa nito ay saging, atis, mangga, at iba pa na karaniwang nakikita sa mga bakuran. Ngayon, gawin ang mga sumusunod. Piliin ang katabi bilang kapareha o kaduo. Talakayin ang binasang kwento at pag-isipan ang kasagutan sa mga sumusunod na tanong. Ano ang paksa ng kwento? Ano-ano ang mga halamang nabanggit sa kwento? Bakit masayang-masaya ang mga kabataan? Ayon sa kwento, anong mahalagang bagay ang naibibigay ng mga puno at halaman? At panghuli, iproseso ang mga sagot. Mga bata, pakinggan ang aking babasahin dahil inyong sasagutin ang mga tanong mamaya. Tulungan ang mga halaman. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Glenda sa Southern Luzon bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na ang nagliliparan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaaring sagipin kaya dapat na ayusin. Simula noon, araw-araw na naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Mga bata, ano ang madalas na pinsala sa puno at halaman pagkatapos ng bagyo?
At paano inayos ang mga halamang nasira ng bagyo? Ngayon ay maglalaro tayo ng Pass the Message Relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, biyaya ng Inang Kalikasan. Ikalawang mensahe, puno at halaman na makikita sa kapaligiran. At ang ikatlong mensahe ay mapanagutan sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Tandaan, ang mga halaman ay biyaya ng kalikasan. Ngayon naman, isulat sapat lang ang wasto kung ang pangungusap ay tama o di wasto kung ito ay hindi tama. Day 2. At ang ating tatalakayin ay ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang inyong natutunan noong nakaraang araw? Atin naman awitin ang awit na magtanim ay di biro na may kaangkop na aksyon. Ngayon mga bata, pakinggan ang aking babasahing tula. Mga puno at halaman, biyaya ng kalikasan. Malinis, berde at presko. Ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan mang dako, may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak ay sadya namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon. Masayang-masayang naglalaro ang mga kabataan. Sa dako pa roon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw. Salamat kay Inang Kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Ang mga puno at halaman ay nagdudulot ng malinis na hangin na nakatutulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan ng mga tao at hayop. Ang mga puno at halaman ay yamang kalikasan na nagbibigay silong at pagkain sa mga tao at sa mga hayop. Ilan sa mga halimbawa nito ay saging, atis, mangga at iba pa na karaniwang nakikita sa mga bakuran. Ngayon naman ay gawin ang sumusunod. Mamili ng kapares, ang katabi sa kaliwa upang mapanatili ang katahimikan sa klase. Basahin muli ang kwento, talakayin at sagutin ang mga tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong itatanim? Pwedeng gawing basehan ang kantang Bahay Kubo. Isulat isa-isa ang ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Mga bata, ano ang natutunan nyo sa araling ito?
Bakit kailangang alagaan at pahalagahan ang mga halaman? Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Day 3. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang iyong natutunan noong nakaraang araw? Ngayon naman ay ating awitin ang kanlungan na awit ni Noel Cabangon. Mga bata, ano-anong mga halaman o puno ang nabanggit sa kanta? Paano nakatulong ang mga halamang nabanggit sa tema ng kanta? Narito ang ilang paraan ng pag-aalaga ng halaman. Una, diligan ang mga halaman. Pangalawa, bigyan ng sikat ng araw. Pangatlo, paglagay ng mga bakod sa halaman. Pang-apat, paglagay ng pataba sa halaman. At pang-lima, paglagay ng karatula sa tabi ng halaman. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ang klase sa 4 na grupo. Manatili sa pangkat. Pag-aralan ang nakatalagang sitwasyon sa pangkat at pumili ng leader na mag-uulat sa klase. Tayo naman ay magkakaroon ng focus group discussion. Bumuo ng 5 pangkat na may pare-parehong bilang ng kasapi alinsunod sa bilang ng mga mag-aaral. At talakayin ang sumusunod. Mga bata, ano ang inyong natutunan sa araling ito?
Sa inyong murang edad na 9 o 10 taong gulang, ano ang pwede ninyong gawin sa paaralan, sa inyong bakuran o sa komunidad upang maalagaan ang kalikasan? Maaari bang ipaliwanag? Pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Day 4. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mga bata, ano ang inyong natutunan noong nakaraang araw? Narito naman ang isang gawain. Magtatakda ng pagkakasunod-sunod sa pagtatanghal ng mga mag-aaral ng kanilang jingle o awit tungkol sa sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mamarkahan ang pagtatanghal at iproseso ang gawain pagkatapos ng huling pagtatanghal. Gawin ang sumusunod. Ipatugtog ang awiting Magtanim ay di biro. Habang tumutugtog ang musika, sabihing sabayan ito ng indak. Paghinto ng musika ay kailangan ding huminto sa pag-indak. Kung sino ang gumalaw paghinto ng musika ay siya ang sasagot sa isa sa mga tanong. Ulitin hanggang matapos masagot ang lahat ng mga tanong. Sumulat ng talata tungkol sa katagang ito. Puno para sa sariwa't malinis na hangin. Ipaliwanag ito sa 5 pangungusap. Ngayon naman ay gawin ang sumusunod. Isulat sa maliit na papel ang pangalan ng bawat mag-aaral. Itupi ang mga ito at ilagay sa kahon. Magpatugtog ng musika at habang tumutugtog ito, ipasa ang kahon sa kanan. Ang mag-aaral na may hawak ng kahon sa paghinto ng musika ang sasagot sa tanong. Tayahin ang kahandaan ng mga bata sa pagsigaw ng music maestro o maestra. Narito naman ang mga katanungan. Ano-ano ang mga puno at halaman na makikita sa loob ng paaralan? Magbigay ng 3. Mga bata, ano ang inyong natutunan sa araling ito? Tandaan mga bata na kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ano pang kabutihang asal ang natutunan mo sa araling ito? Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!